mga kaibigan, lalo na sa mga magulang at sa inyong mga anak na nagbibinata at nagdadalaga. Ito ang Dreamer at maligayang pagdating sa ating bagong episode tungkol sa critical na yugto ng pagbibinata o pagdadalaga, ang transisyon sa pagitan ng pagkabata at pagtanda. Sama-sama nating tuklasin ang mundo ng mga teenager. Ngayon, hayaan ninyong sabihin ko sa inyo, ang pagpapalaki ng isang teenager ay parang paghawak sa isang baboy na may mantika. Magulo, hindi mo alam kung ano ang susunod na mangyayari at siguradong may mga pagkakataong hindi magiging maganda ang kalalabasan. Pero sama-sama natin itong malalagpasan. Naranasan na natin ito lahat, di ba? Yung yugto na hindi ka na bata, pero hindi ka pa rin naman ganap na matanda. Parang isang pakipagsapalaran sa mundo ng mga adulto kung saan lahat ay bago at kapanapanabik kahit nakakalito at nakakabaliw. Nagwawala ang mga hormones, parang leon naghahanap ng masisila. Ang emosyon ay parang bulkan na sasabog anumang oras. At biglang ang dati mong malambing at cute na anak ay naging seryoso, masungit at hindi mo na maintindihan. Pero ito ang tandaan natin, normal lang ito at walang dapat ikabahala. Kailangan lang ng mas maraming pag-uusap, pangunawa at pasensya. Ang pagbibinat o pagdadalaga ay panahon ng malalaking pagbabago at ang mga pagbabagong ito ay maaring nakakalito at nakaka-overwhelm para sa mga teenager at maging sa kanilang mga magulang. Parang uod na gustong maging paru-paro, gustong lumipad kahit saan pero hindi alam kung paano at madalas pang nahuhulog. Sinusubukan nilang alamin kung sino sila, kung ano ang kanilang mga paniniwala, kung paano kumilos at kung saan sila nababagay sa mundong ito na puno ng pagkalito. Kaya, mga magulang, humanda na kayo dahil tayo ay sasabak sa isang paglalakbay upang maunawaan ang mga hamong kinakaharap ng inyong mga teenager at bibigyan ko kayo ng mga gabay para malagpasan ang nakakalitong yugto na ito. Isa sa pinakamalaking hamon na kinakaharap ng mga teenager ay ang pagtuklas sa kanilang pagkakakilanlan. Sino ba sila sa bagong mundo ng pagiging adulto? Ang tanong na ito ay hindi lang tungkol sa kanilang pangalan o kung saan sila nanggaling. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa kanilang mga pangunahing paniniwala, mga hilig, mga pangarap, at ang kanilang lugar sa mundo. Ito ay isang paglalakbay ng pagtuklas sa sarili na maaring kapana-panabik at nakakapanlumo. Ano ang gusto nilang maging paglaki nila? Hindi lang ito tungkol sa pagpili ng karera. Ito ay tungkol sa pag-isip ng isang kinabukasan na naayon sa kanilang mga pangarap at mitiin. Maaring interesado sila sa iba't ibang larangan, mula sa medisina hanggang sa sining, mula sa teknolohiya hanggang sa social work. Ang bawat opsyon ay kumakatawan sa ibang landas, ibang bersyon ng kanilang sarili. Ano ang kanilang pinaniniwalaan? Ang tanong na ito ay lampas sa mga paniniwala sa relihiyon o espiritual. Ito ay tungkol sa kanilang mga pinahalagahan, mga prinsipyo, at kung ano ang kanilang pinaninindigan. Masigasig ba sila sa katarungang panlipunan? Naniniwala ba sila sa kapangyarihan ng komunidad? Naghahanap ba sila ng mas malalim na mga katotohanan sa filosofya? Ang mga paniniwalang ito ang huhubog sa kanilang mga kilos at desisyon. Malalalim ang mga tanong na ito at maaari itong humantong sa maraming pagninilay-nilay, pag-eksperimento, at kahit na ilang pagre-rebelde. Huwag mag-panic mga magulang. Ito ay panahon ng pagsubok ng iba't ibang pagkakakilanlan, parang pagsusukat ng iba't ibang damit para makita kung ano ang komportable. Ang prosesong ito ay maaring magulo at nakakalito, ngunit ito ay isang mahalagang bahagi ng paglaki. Isang araw mahilig sila sa sports, naglalaan ng oras sa pagperpekto ng kanilang mga kasanayan sa basketball court o soccer field. Maaring pinapangarap nilang maging isang profesional na atleta, inspirasyon ng kanilang mga paboritong sports star. Sa susunod na araw, musika naman at tumutugtog sila ng gitara o kumakanta, iniisip ang kanilang sarili sa entablado sa harap ng mga tagahanga. Ang musika ay nagiging kanilang labasan, isang paraan upang maipahayag ang mga emosyon na hindi nila masabi. At sa susunod pa na araw, kumbinsido silang magiging veterinaryo sila, chef o baka scientist pa nga. Nagbababad sila sa mga libro, nanonood ng mga dokumentaryo, at nag-eeksperimento sa kusina o laboratorio na hinimok ng bagong tuklas na pagkamausisa. At maging isang astronaut lahat sa parehong oras. Ang kanilang imahinasyon ay walang hangganan at wala silang nakikitang dahilan kung bakit hindi nila maaring ituloy ang maraming pangarap ng sabay-sabay. Ito ay isang maganda kahit na minsan ay napakalaki, aspeto ng kanilang walang hangganang potensyal. Huwag mag-alala, normal lang ito.
Lahat ng ito ay bahagi ng proseso ng pag-uunawa kung sino sila at kung ano ang gusto nila sa buhay. Ito ay panahon ng paggalugad at pagtuklas at mahalagang suportahan sila sa pamamagitan nito. Parang tinuturuan mo silang magbisikleta. Tiyak na mahulog sila ng maraming beses, ngunit nandiyan ka para palaging buhatin sila at sabihin, okay lang anak. Bahagi yan ng pagkatuto. Lahat naman ay nadapa at hindi lang ikaw. Ipagpatuloy mo lang ang pag-aaral. Sinusubukan nila ang iba't ibang mga sombrero, wika na, para makita kung ano ang akma. Ang matalinhagang pagsusuot ng sombrero na ito ay mahalaga para maunawaan nila ang kanilang mga gusto, ayaw, kalakasan at kahinaan. Ang bawat bagong interes o libangan ay isang piraso ng palaisipan na bumubuo sa kanilang pagkakakilanlan. Ang trabaho mo bilang magulang ay hikayatin ang paggalugad na ito. Maging tagapag-cheer nila, gabay at sounding board. Makinig sa kanilang mga ideya, gaano man ito kaiba at magalok ng iyong suporta at pampatibay loob. Hayaan silang sumubok ng mga bagong bagay kahit na sa tingin mo ay isa lamang itong yugto. Ang bawat bagong karanasan ay nagtuturo sa kanila ng isang bagay na mahalaga. Ito man ay isang bagong kasanayan, isang bagong pananaw, o isang mas malalim na pag-unawa sa kanilang sarili. Hayaan silang magpakulay ng buhok ng kulay lila o anumang kulay na gusto nila. Ito ay isang anyo ng pagpapahayag ng sarili at isang paraan para igiit ang kanilang sariling katangian. Humahaba muli ang buhok, ngunit ang kumpiyansa na nakukuha nila sa paggawa ng kanilang sariling mga pagpili ay nananatili. Hayaan silang makinig sa musikang hindi mo matiis, dahil ito ay higit pa sa ingay para sa kanila. Ito ay isang soundtrack sa kanilang buhay, isang paraan upang kumonekta sa kanilang mga kapantay, at isang paraan ng paggalugad sa kanilang mga emosyon. Hayaan silang mag-eksperimento sa loob ng ligtas at legal na mahangganan, siyempre. Magpinta man ng mural, gumawa ng modelo, o anumang iba pang malikhaing pagsisikap. Ang mga aktibidad na ito ay nakakatulong sa kanila na matuklasan ang kanilang mga talento at hilig. Hindi ito ang oras para maging critical o mapanghusga. Sa halip, maging buka-isip at sumusuporta. Tandaan, nilalakbay nila ang isang komplikado at kadalasan ay nakakalitong mundo at kailangan nila ang iyong pangunawa higit kailanman. Ngayon, higit kailanman, kailangan nila ang iyong suporta at pangunawa. Kailangan nilang malaman na nandiyan ka para sa kanila anuman ang mangyari. Ang iyong walang kondisyong pagmamahal at pagtanggap ang pundasyon na kailangan nila upang mabuo ang kanilang kumpiyansa at pagpapahalaga sa sarili. Kailangan nilang malaman na mahal mo sila ng walang kondisyon kahit ano pa man ang nagugustuhan nila ngayong linggo. Ang katiyakang ito ay nagbibigay sa kanila ng lakas ng loob na galugarin, magkamali at lumaki sa taumbat nilang kahinatnan. Kaya, yakapin ang paglalakbay na ito kasama nila at panoorin silang mamulaklak sa kanilang tunay na sarili. Mga kaibigan, pag-usapan natin ang peer pressure. Totoo ito, makapangyarihan at napakahirap para sa mga teenager na labanan. Gusto nilang mapabilang sa isang grupo. Ayaw nilang maiwan at mag-isa sa kanilang bagong mundo. Nasa yugto sila ng buhay kung saan sinusubukan nilang makibagay, matanggap at magustuhan ng kanilang mga kaedad. Ang kagustuhang ito na mapabilang ay maaring humantong sa kanila na gumawa ng mga desisyon na hindi nila karaniwang gagawin, mga desisyon na salungat sa kanilang mga paniniwala at maging sa kanilang sentido komon. Isinasakripisyo nila ang kanilang mga prinsipyo para sa kapakanan ng grupo. Bigla na lang, nahaharap sila sa mga sitwasyon kung saan pinipilit silang sumubok ng droga o alak, gumawa ng mga mapanganib na gawain o isakripisyo ang kanilang moralidad para lang sumikat sa mga bagong barkada. Ngayon, hindi mo sila laging mapoprotektahan sa mga ganitong pressure. Nakakalungkot mang isipin. Pero mabibigyan mo sila ng mga kagamitan na kailangan nila para harapin ang mga sitwasyong ito ng mag-isa. Bigyan sila ng gabay kung ano ang dapat gawin at kung ano ang dapat iwasan sa lahat ng pagkakataon. At lahat ng ito ay nagsisimula sa pagtuturo sa kanila ng critical na pag-iisip. Tulungan ang inyong anak na magkaroon ng kakayahang mag-isip para sa kanilang sarili. Magtanong ng kahit ano at gumawa ng mga desisyon batay sa kanilang sariling mga halaga at paniniwala. Hindi sa kung ano ang sinasabi ng kanilang mga kaibigan na gawin na mas madaling sabihin para sa atin pero napakahirap para sa kanila na gawin. Tiyak na magkakamali sila paminsan-minsan, pero ang importante ay alam na nila kung ano ang tama.
Mga kaibigan, humanda kayo dahil ang pag-navigate sa emosyonal na mundo ng isang teenager ay parang pagsakay sa roller coaster na nakapikit o pag-surf sa malalaking alon ng Hawaii. Sa isang iglap nasa ibabaw sila ng mundo at sa susunod na iglap naman ay nasa kailaliman sila ng kalungkutan. Sila ay kontrolado ng kanilang emosyon sa halip na sila ang mag-control nito. At alam nyo ba, itong mga pabago-bagong emosyon, normal lang ang mga ito. Pagkatapos ng malakas na bagyo ng mga emosyon, darating din ang katahimikan at kapayapaan. Dumadaloy ang mga hormones sa kanilang katawan, ang kanilang mga utak ay sumasailalim pa rin sa konstruksyon o pagsasaayos, at sinusubukan nilang hanapin ang kanilang tamang lugar sa mundo. Isang sangkap ito para sa matindi, mapusok, at hindi makatuwirang emosyon. Gaya ng sabi ni Blaise Pascal, ang puso ay may mga dahilan na hindi alam ng katwiran. Alam natin ang katotohanan hindi lamang sa pamamagitan ng katwiran, kundi pati na rin sa pamamagitan ng puso. Ngunit heto ang bagay, kahit na mahirap, hindi dapat magpadala sa emosyon. Huwag kayong sasabog kapag sila ay sumasabog. Kayo dapat ang maging matatag na sandigan nila. Sa halip na salubungin ng galit ang kanilang mga pagsabog, subukang maging mahinahon at maunawain. Makinig sa mga nangyayari sa kanilang mundo. Sikapin na unawain sila palagi kaysa sa umasa na sila ang umunawa sa inyo. Iparamdam ninyo sa kanila na naririnig at nararamdaman ninyo sila. Nakikita ninyo ang kanilang mga pinagdadaanan at nandito kayo para sa kanila bilang isang kaibigan, hindi lang bilang magulang. Dahil kadalasan mas komportable ang mga teenager na mag-confide sa kanilang mga kaibigan kaysa sa kanilang mga magulang. Tandaan, ang kanilang mga emosyon ay maaring mukhang hindi makatuwiran para sa inyo, ngunit ang mga ito ay totoo para sa kanila. Ang mga emosyon ay totoo kahit na nagmumula ang mga ito sa maling pag-isip. Ang pagtanggap sa kanilang mga nararamdaman, kahit na hindi ninyo ito lubos na maunawaan, ay makakagawa ng malaking pagbabago. Ipinapakita nito sa kanila na maaari silang magtiwala sa inyo at napakahalaga nito sa panahong ito ng kanilang buhay. Pag-usapan naman natin ang pressure sa pag-aaral. Ang mga kabataan ngayon, grabe ang pressure na dinadanas nila. Kailangan mataas ang grades para sa kolehiyo, scholarship, at para na rin sa magiging trabaho nila. Nakaka-pressure talaga, di ba? Minsan nag-aaral na lang sila hindi dahil gusto nilang matuto, kundi para maging top 1. Aba talaga naman. Siyempre, gusto nating ginagalingan ng mga anak natin. Pero dapat alam natin ang limitasyon. Suportahan natin sila na maabot ang kanilang pinakamataas na potensyal. Pero huwag nating ipilit na maging pinakamagaling sila sa lahat. Tandaan natin, iba-iba ang mga bata. Iba-iba ang galing, ang kahinaan, at ang paraan ng pag-aaral. Kahit nga ang computer, iba-iba ang kakayahan. Bakit natin ikukumpara ang mga anak natin sa iba? Parang bote lang yan. Punuin lang natin ang bote natin, huwag na nating alalahanin kung mas malaki ang bote ng iba. Kaya bago tayo magalit dahil hindi puro line of 9 ang anak natin, alamin muna natin kung ano ba talaga ang kaya nila. Huwag nating lagyan ng sobrang karga ang mga anak natin. Ano ba ang mga talento nila? Ano ang mga gusto nilang gawin? Ano ba ang mga nahihirapan sila? Walang taong magaling sa lahat ng bagay. Lahat tayo may kahinaan. Ano ba ang mga pangarap nila para sa pag-aaral? Kapag alam na natin kung ano ang kaya ng mga anak natin, saka natin sila tulungan na maabot ang mga pangarap nila. At alam nyo ba minsan ang makapasa lang ay isang malaking tagumpay na, lalo na kung iyon na ang pinaka-best nila. Ang yuktong ito ng pagbibinata o pagdadalaga ay tunay na pagbalanse. Ang anak mo ay nasa pagitan ng kagustuhang maging malaya at pangangailangan pa rin ng iyong gabay. Parang trabahong pang ilang oras lang o pag-ibig na hindi buo ang oras. Para silang ibong tinatangkang lumipad sa unang pagkakataon, ikinakampay ang kanilang mga pakpak ng buong lakas, ngunit takot pa ring iwanan ng pugad. Gusto nilang maging malaya pero mabigat pa rin ang responsibilidad ng pagiging malaya. At hayaan mong sabihin ko sa iyo, ito ay isang mahirap na pagbabago para sa inyong dalawa. Palagi mong nakikita ang anak mo bilang isang sanggol at palagi silang naghahangad ng pagmamahal at pangangalaga ng isang ina. Ilang taon mo na silang inaagaan, gumagawa ng mga desisyon para sa kanila, at ngayon ay dapat mo na silang pakawalan. Sa tingin mo ba madali lang iyon? Ang paghihiwalay ng dalawang nagmamahalan ay palaging maging pinakamasakit na sandali sa buhay. Maniwala ka sa akin.
Ngunit narito ang bagay. Kailangan mo silang hayaang ipalad ang kanilang mga pakpak. Kailangan nila ang kalayaan na gumawa ng sarili nilang mga pagpili, kahit na nangangahulugan itong magkamali sa daan. Ganoon sila matuto, ganoon sila lumaki. Ngayon, hindi ko sinasabing ibigay mo na lang sa kanila ang mga susi ng sasakyan at batiin sila ng suwerte. Kailangan mo pa ring magtakda ng mga hangganan. Ngunit, sa halip na magdikta ng mga patakaran, subukang pag-usapan ang mga ito na magkasama. Pag-usapan natin sandali ang tungkol sa imahe ng katawan dahil ito ay isang mahirap na paksa para sa mga teenager. Ito ay isang sensitibo at komplikadong usapin na nakakaapekto sa maraming aspeto ng kanilang buhay. Mula sa paggising at pagtingin sa salamin hanggang sa oras na ginugugol nila sa kanilang mga telepono, palagi silang nakakakita ng mga larawan at mensahe tungkol sa kung paano dapat ang kanilang itsura. Binobomba sila ng mga imahe mula sa lahat ng direksyon, mga magazine, TV, social media, na nagsasabi sa kanila na kailangan nilang magmukhang ganito o ganyan. Ang mga platform na ito ay walang humpay sa pagtulak ng isang ideal na kadalasan ay imposible at hindi makatotohanan. Hindi lang ito tungkol sa mga damit na kanilang sinusuot o sa makeup na kanilang ginagamit. Ito ay tungkol sa kanilang buong hitsura, hanggang sa pinakamaliit na detalye. At hayaan ninyong sabihin ko sa inyo, ang mga larawang yon ay kasing totoo ng 3 pisong perang papel. Ang mga larawang nakikita natin ay maingat na ini-edit kung saan binubura ang bawat cap imperfections at pinahuhusay ang bawat katangian. Ito ay isang mundo ng pantasya, ngunit ipinipresenta ito bilang katotohanan. Ang mga teenager na nagsisimula pa lamang tuklasin kung sino sila ay madaling mahulog sa bitag ng paniniwala na ito ang dapat nilang hangarin. Mayroon kang mga modelong ito na ina-airbrush at mga filter na kayang gawing maganda kahit ang isang troll doll. Ang teknolohiyang available ngayon ay kayang baguhin ang sinuman sa isang bersyon ng kanilang sarili na hindi umiiral sa totoong buhay. Lahat ay tungkol sa paglikha ng isang ilusyon at napaka-epektibo nito. Ngunit ang problema, nagtatakda ito ng isang pamantayan na walang sinuman ang makakamit, kahit na ang mga modelo mismo. Puro kalokohan lang ito, mga kapitbahay, at binabaluktot nito ang pananaw ng ating mga anak sa kung ano ang normal at malusog. Nagsisimula silang maniwala na ang kanilang halaga ay nakatali sa kanilang hitsura at kung hindi sila maganda, hindi sila sapat. Ito ay maaring humantong sa maraming problema, mula sa mababang pagtingin sa sarili hanggang sa eating disorders at depresyon. Kailangan nating magkaroon ng isang seryosong usapan, tayong mga magulang at ang ating mga anak tungkol sa mga bagay na ito. Panahon na para umupo at magkaroon ng tapat na pag-uusap tungkol sa kung ano ang kanilang nakikita at kung paano ito nakakaapekto sa kanila. Kailangan natin silang tulungan na maunawaan na ang mga larawang ito ay hindi totoo at hindi nito tinutukoy ang kanilang halaga bilang isang tao. Kailangan nilang maunawaan na ang mga larawang ito ay minamanipula. Ang mga ito ay dinisenyo upang magbenta ng mga produkto, hindi upang ipakita ang katotohanan. Ang layunin ay para ipadama sa kanila na hindi sila sapat para bumili sila ng kahit anong iniaalok. Ito ay isang negosyo at hindi ito nagmamalasakit sa kanilang kapakanan. Kailangan natin silang turuan na maging mapanuri sa kanilang nakikita at kuwestiyonin ang mga motibo sa likod nito. At hindi dapat maging basehan ang mga ito para sa kanilang sariling halaga. Ang kanilang halaga ay nagmumula sa kung sino sila, hindi sa kung ano ang kanilang itsura. Kailangan nating palakasin ang mensaheng ito dahil ang pressure na sumunod ay walang humpay. Ito ay tungkol sa pagbuo ng kanilang kumpiyansa at pagtulong sa kanila na makita ang kanilang sariling natatanging kagandahan. Dito kayo papasok, mga magulang. Mayroon kayong mahalagang papel na ginagampanan sa paghubog ng kanilang imahe sa sarili. Ang inyong mga salita at kilos ay maaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Maging ang boses ng katwiran, ang isa na nagpuputol sa ingay at nagsasabi sa kanila ng katotohanan. Ipakita sa kanila na mahal at tinatanggap ninyo sila kung ano sila. Kailangan ninyong maging boses ng katwiran, ang isa na magpapaliwanag ng totoo sa kanila. Hindi lang ito tungkol sa sinasabi ninyo, kundi pati na rin sa ginagawa ninyo. Maging isang positibong huwaran. Ipakita sa kanila na mas pinahalagahan ninyo ang kalusugan at kaligayahan kaysa sa hitsura. Hikayatin sila na ituloy ang kanilang mga interes at hilig at ipagmalaki ang kanilang mga nagawa.
Kailangan ninyong ipaalala sa kanila na ang tunay na kagandahan ay nasa lahat ng hugis at laki. Hindi ito tungkol sa pag-angkop sa isang hulmahan, kundi tungkol sa pagiging totoo sa kanilang sarili. Ipagdiwang ang pagkakaiba-iba at pagiging individual. Tulungan silang makita ang kagandahan sa iba at sa kanilang sarili. Ito ay isang mensahe na kailangang paulit-ulit na ipaalala. Ito ay tungkol sa pagiging komportable sa sarili mong balat, hindi ang pag-angkop sa isang imposibleng pamantayan. Ang kumpiyansa ay nagmumula sa loob at ito ay isang bagay na maaring linangin at paunlarin. Hikayatin sila na mag-focus sa kanilang mga kalakasan at yakapin ang kanilang pagiging kakaiba. Tulungan silang makita na sila ay higit pa sa kanilang hitsura. Ito ay tungkol sa pagiging malusog at malakas sa isip at pisikal. Hikayatin sila na alagaan ang kanilang katawan at isipan. Itaguyod ang isang balanseng pamumuhay na kinabibilangan ng pisikal na aktibidad, malusog na pagkain at kalusugan ng isip. Turuan sila na ang kalusugan ay tungkol sa pakiramdam na mabuti at kakayahang gawin ang mga bagay na gusto nila, hindi tungkol sa pagkakaroon ng isang partikular na hitsura. Yan ang mensahe na kailangan nating ipadala sa ating mga anak. Ito ay isang mensahe ng pagmamahal, pagtanggap at pagpapalakas. Ito ay tungkol sa pagtulong sa kanila na makita ang kanilang sariling halaga at bumuo ng isang positibong imahe sa sarili. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa kanila ng mga tool na kailangan nila upang harapin ang isang mundo na maaring maging malupit at walang awa. Sama-sama, matutulungan natin silang lumaki bilang mga taong may tiwala sa sarili, malusog at masaya. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa mga ibon at mga bubuyog. Ang lumang ekspresyong ito para sa pakikipag-usap tungkol sa seks at relasyon ay maaring mukhang kakaiba, ngunit ang pag-uusap na kinakatawan nito ay mas mahalaga kaysa dati. Alam ko, ito ay maaring maging isang hindi komportabling paksa para sa ilang mga magulang, ngunit maniwala ka sa akin, ito ay isang pag-uusap na kailangan mong gawin sa iyong anak na teenager. Natural lang na makaramdam ng kaunting kaba o kawalan ng katiyakan kung paano magsisimula. Ngunit ang iyong determinasyon na gabayan sila sa komplikadong paksang ito ay napakahalaga. At kailangan mo itong gawin sa lalong madaling panahon. Mas handa ang iyong anak na teenager na harapin ang mga hamon at pressure na kanilang kakaharapin kung mas maaga kayong magsisimula. Nabubuhay tayo sa isang lipunan na napaka-sexual. Saan man tayo tumingin. Mula sa mga billboard hanggang sa mga palabas sa TV, laganap ang sexual na nilalaman. Ang patuloy na pagkakalantad na ito ay maaring humubog sa pag-unawa at inaasahan ng iyong anak na teenager tungkol sa sex at relasyon sa mga paraan na maaring hindi malusog o makatotohanan. Ang ating mga anak ay nalantad sa sexual na nilalaman saan man sila lumingon, sa TV, sa mga pelikula, online at iba pa. Ang internet sa partikular ay isang malawak at kadalasang hindi regulated na espasyo kung saan maaari silang makatagpo ng mga tahasang material, minsan nang hindi nila ito hinahanap. At huwag nating kalimutan ang pressure na kukuha nila mula sa kanilang mga kaedad. Ang pressure mula sa mga kaibigan ay maaring maging napakalakas ng impluensya na nagtutulak sa mga teenager na sumunod sa ilang mga pag-uugali o saloobin tungkol sa sex kahit na hindi sila handa o komportable. Napakaraming dapat harapin at kailangan nila ang iyong gabay. Ang iyong suporta ay makakatulong sa kanila na hindi gaanong ma-overwhelm at mas magtiwala sa paggawa ng kanilang sariling mga desisyon. Ang susi dito ay ang lumikha ng isang bukas at matapat na dialogo. Nangangahulugan ito na maging madaling lapitan at handang makinig gaya ng pakikipag-usap mo. Hindi lang ito tungkol sa pagbibigay sa kanila ng impormasyon. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang relasyon kung saan ligtas nilang maipahayag ang kanilang mga iniisip at nararamdaman. Ipaalam sa iyong anak na teenager na maaari silang lumapit sa iyo para sa anumang mga tanong o alalahanin na mayroon sila tungkol sa sex at relasyon nang walang paghatol. Tiyakin sa kanila na ang kanilang kuryosidad ay normal at naroroon ka para tulungan silang maunawaan at malampasan ang mga paksang ito. Maniwala ka sa akin, may mga tanong sila. Maaring nagtaka sila tungkol sa physical na aspeto ng sex, ang emosyonal na implikasyon, o kung paano haharapin ang pressure mula sa mga kaibigan. Maari rin silang magkaroon ng mga maling akala na kailangang itama. At mas malamang nalalapit sila sa iyo kung alam nilang magiging bukas at maunawain ka. Ang sense of humor ay makakatulong din na gumaan ang mood
at gawing hindi gaanong nakakatakot ang pag-uusap para sa inyong dalawa. Ngayon, hindi ko sinasabing kailangan mong bigyan sila ng detalyadong breakdown ng Kama Sutra. Ang layunin ay hindi para bombahin sila ng napakaraming impormasyon ng sabay-sabay. Ngunit kailangan mong bigyan sila ng tamang impormasyon tungkol sa sex, mga STD at contraception. Kasama rito ang pagpapaliwanag kung paano protektahan ang kanilang sarili at ang kahalagahan ng pahintulot sa anumang sexual na engkwentro. At kailangan mong kausapin sila tungkol sa malusog na relasyon, respeto at mga hangganan. Tulungan silang maunawaan kung ano ang hitsura ng isang magalang at consensual na relasyon at bakit mahalagang magtakda at rumispeto sa mga personal na hangganan. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa kanila ng kaalaman at kasanayan na kailangan nila upang makagawa ng responsibleng mga pagpili. Hindi lang ito tungkol sa pag-iwas sa mga negatibong resulta tulad ng mga STD o hindi planadong pagbubuntis, kundi pati na rin tungkol sa pagpapalaganap ng positibo at malusog na relasyon na makapagpapayaman sa kanilang buhay. Tandaan, hindi ito isang beses lang na usapan. Ito ay isang patuloy na pag-uusap. Regular na makipag-usap sa iyong anak na teenager para malaman kung ano ang kanilang nararamdaman at kung mayroon silang mga bagong tanong o alalahanin. Maaari mo ring isaalang-alang ang paghahanap ng mga karagdagang mapagkukunan tulad ng mga workshop o seminar na maaring magbigay sa iyo at sa iyong anak na teenager ng higit pang impormasyon at suporta. Maraming magagaling na online resources na available na makakatulong sa iyong malampasan ang mga pag-uusap na ito. Ang mga website, artikulo at video ay maaring mag-alok ng mahalagang insight at tip para sa mga magulang at teenager. Ang mga libro ay maaari ding maging isang magandang mapagkukunan. Maraming mahusay na nakasulat na gabay na makatulong sa iyong lapitan ang mga paksang ito sa paraang nagbibigay kaalaman at angkop sa edad. Sa huli, ang layunin ay bumuo ng pundasyon ng tiwala at komunikasyon. Sa pamamagitan ng pagiging bukas, tapat at suporta, matutulungan mo ang iyong anak na teenager na malampasan ang mga komplikasyon ng sexualidad at relasyon ng may kumpiyansa at respeto. Kaya huminga ng malalim, tipunin ang iyong mga iniisip at simulan ng pag-uusap. Magpapasalamat sa iyo ang iyong anak na teenager para dito, kahit na hindi nila ito napagtanto kaagad. Ito ang isa sa pinakamahalagang usapan na magkakaroon ka at sulit ang bawat sandali ng pagsisikap. Tandaan, hindi lang kayo nag-uusap tungkol sa sex. Nag-uusap kayo tungkol sa buhay, pag-ibig at respeto. At yun ay isang pag-uusap na sulit na pag-usapan. Tingnan natin, nasa digital age na tayo. Kahit saan may teknolohiya at lumalaki ang mga anak natin na nakababad dito. Mahalagang tandaan na tulad ng ibang bagay, dapat may tamang balanse. Hindi naman natin hahayaang kumain ng candy ang mga anak natin buong araw, di ba? Ganun din, masama rin ang sobrang oras sa gadgets. Dapat may tamang balanse. Hikayatin natin ang mga anak natin na sumali sa mga aktibidad na hindi lang puro gadgets. Sports, hobbies, gumugol ng oras kasama ang mga kaibigan at pamilya, lahat ng ito ay mahalaga para sa kanilang paglaki. Hindi ko sinasabing kalaban ng teknolohiya. Isa itong instrumento at tulad ng kahit anong instrumento, pwede itong gamitin sa mabuti o masama. Responsibilidad natin bilang magulang na turuan ang ating mga anak kung paano ito gamitin ng tama. Ibig sabihin, magtakda ng limitasyon sa oras ng paggamit ng gadgets. At huwag matakot na maging kontrabida. Hindi ka nandito para maging best friend ng anak mo. Nandito ka para maging magulang nila. Baka hindi nila magustuhan ngayon, pero maniwala ka, magpapasalamat sila sa iyo balang araw. Pag-usapan naman natin ang isang sensitibong paksa, ang pag-abuso sa droga. Mahirap itong pag-usapan pero hindi natin ito dapat iwasan. Ang totoo, ang pag-abuso sa droga ay maaring makaapekto sa kahit sino, anuman ang kanilang estado sa buhay. At madalas, nagsisimula ito sa murang edad. Bilang mga magulang, kailangan nating maging maagap, hindi yung maghihintay na may problema na. Huwag nating hintayin pag magkaroon ng problema bago natin ito pag-usapan. Simulan ito ng maaga at kausapin ang inyong mga anak tungkol sa mga panganib ng droga at alak. Maging tapat sa kanila tungkol sa mga kahihinatnan nito. Huwag itong pagandahin. Ang pag-abuso sa droga ay maaring sumira ng buhay. Maari itong humantong sa adiksyon, mga problema sa kalusugan, mga problema sa batas at maging kamatayan.
Alam mo, mahirap magpalaki ng mga teenager at wala pang sweldo. Pero ito rin ang pinakamasarap sa pakiramdam na trabaho sa mundo. Tungkol ito sa paggabay sa mga kabataang ito habang nilalakbay nila ang malalakas na alon ng pagbibinata o pagdadalaga at pagtulong sa kanila na lumagilang responsable at maayos na mga tao. Tandaan, hindi ka nag-iisa dito. Lahat ng magulang dumadaan dito. At kung matisod ka man, huwag mong sisihin ang sarili mo. May bukas pa. Tumayo ka lang ulit, magpagpag at magpatuloy. Ito ang dreamer na nagsasabi, mahalin ang iyong mga anak sa pamamagitan ng pagpayag sa kanila na gawin ang dapat nilang gawin. At hindi yung gusto lang nila. Alagaan niyo ang mga anak ninyo. Sila ang inyong panghabambuhay na pamumuhunan at balang araw, makikinabang ang mundo sa malaking interes mula sa inyong magandang paggabay. Maaring hindi nila mabago ang mundo, ngunit maaari nilang gawin itong isang mas magandang lugar. Salamat sa panood, paki-subscribe at ibahagi para sa iba pang mga educational na content, kapayapaan at pagmamahal sa lahat.